Hindi ko alam kung alam mo rin ito, pero hindi dapat nakahiga ang mga mixer. Kailangan mo silang panatilihing nakatayo, pare. Hindi kita tinuturuan kung paano maghalo. Huwag mo rin kaming turuan kung paano gawin to. Relax ka lang, bro. Sigurado akong hindi dapat ganito ang pwesto ng mga mixer. Kasalukuyan kaming naghihintay ng abiso mula sa traffic officer dito. Habang naghihintay, pwede nating ihanda ang mga trap at gumawa ng mabilisang plano. Sigurado akong babagalan mo yan kung siyam na yarda na. Tingnan natin. Tingnan natin. Oo, tama. Oo, sapat na yan. Ito ang kanto ng Lincolnshire at Moore Park sa North Hollywood. Baka makakita ka ng isang sikat na tao. Alam mo, dapat mauna na ako ng kaunti kasi dito mismo babagsak ang unahan. Kaya abante ako ng 2 talampakan. By the way, tingnan mo yan. Sa wakas, na-install ko na ang Starlink ko. Sobrang bilis, high speed at makabago kahit saan ako magpunta. Magpapatayo ako malapit sa insurance company ko. Paano ito gumagana? Para kanino ito? Sino ka? Iyo ba yung truck? Ako lang, oo. Oo yung truck. Sige, sisingilin ka namin. Bahala ka na sa insurance mo. 3 raw namumuno dito. Pero 2 lang naman ang kailangan. Pwede kong dalhin at itulak kita sa harap o gumamit ng pangalawang truck para kontrolin ang harap para hindi bumagsak. Kaya 2 ang truck namin. Sana ayaw mo masapo lahat. Siyempre, ayaw kong bumagsak o masira pa ang kahit ano. Buo. Pero ganun pa rin. Alam mo, buo pa rin yan. Oo, pero dapat magawa pa rin hilahin. Kasi kapag nabasag yan, hindi na nila mahihila. Yun ang dahilan. Kaya ko yan, nahila ko na. Walang incident report kasi, walang nasirang ari-arian doon. Walang problema. Sige, kukuha lang ako ng litrato. Kailangan kong itayo ito ng maayos at pumasok para kunin ang star at rehistro. Ayos lang. Isang tag axle. Anong meron? Hindi natin inalis yung tag axle. Isara mo. Oo. Isasara namin ito rito. Lagyan mo lang ng kahit ano para mapalapit tapos ayusin ulit. Sabi ng tatay ko, 90 ang bayad para hilahin. Sa tingin ko, impound ito. Ganun ba? Wala akong nakitang driver. Oo, tahimik ang nangyari. Siguro nasaktan ko siya. Tumahimik ka, yan ang anggulo. Ah, yung puting lalaki na kausap mo. Nagtataka ako kung ano ang sinasabi niya. Akala ko chismoso lang siya. Pinapapunta ko si sa Siam Napuo. Sasabihin ko sa kanya na umatras at. Dapat nandito na siya pagdating ng truck, no? Anong meron? Tingnan natin kung aling snatch block ang gusto ko. Nasa mini mining mode si Inyi. Sa totoo lang, mas mababa talaga ang buy ng mga galing pabrika at para sa 12 tonelada gaya ng Evolution Blocks. Tinanggal na namin agad yon at si MacGyver ang nagmount nito ng mas mataas para magkasya ang 4 na 15 toneladang blocks. Kaya gagamit tayo ng low-line wool dito sa isa na to. Ito ang ibig naming sabihin kapag sinasabi ang spike it. Ganito namin ginagawa to.
Ay grabe, flat ang gulong. Wala yung pin. Baka may magamit ako dyan para hindi matanggal. Palagi kong gamit ang mga panga na to kasi puro huli ako. Okay lang kahit isang linya lang pero pinapadali nito ang trabaho. Oo, tama. Tingnan natin si Alex. Mabigat ba pakiramdam mo? Mabigat. Nakapag-check-in na ako. Kita mo na lahat ng gamit sa likod, mga 8 yarda. Oras na sa banig. Oh. Marami yan. Dadamitin ko ang point of view na kasama ka. Point of view? Oo, POV. BOB. Oh, pagbabago. Shen, mahal ko ang pagbabago. Henyo. Mahal na mahal ko ang pagbabago. Alam mo, susubok din ako ng bago. I-video ko na lang ang trabaho ko. Sige, estilo ni Alex. Kapag nakuha ko agad ang tamang timing sa simula, naknaas. Patatakbohin natin ang 15 pieter. Ha? Yung mga 15 pieter na maliliit? Oo. Nailabas mo na sila? Oo, nasa kabila na sila. Ang bilis mo ah. Akala ko ako magpapakain sa'yo, pero... Nauna ka na. Hindi siya nagbibiro. Nasaan ang kabilang dulo? Ah, naiintindihan ko na. Nasaan ang reach stick mo? Dapat nasa toolbox yan. Ang dami kong natanggap na request sa huling 2 video tulad ng sa nosedive trailer. Pare, 24-20 sa Amazon, mga ganon. Natiklop sila, umabot ng 9 na talampakan at may magnetic na base sa dulo. Naakma sa ganitong trabaho. Perfecto. Nakuha mo ba yung isa pa? Mahusay. Posible. Oh, hanapin mo yung hood.
Baka kailangan mo to, tol? Iniisip ko. Dahil sasama ka sa dalawang to. Oo, ilalagay ko lang yon. Tapos yung catchphrase ko sa kabila. Iniisip kong palitan kasi dito sa side ang catchphrase mo, di ba? Diretso ko na lang ilalagay sa gulong. Sa kabilang dulo ng tirador. Oo, gamit ang tirador. Kita mo yung fender? Tama ka, dapat itinulak ko. Sinasabihan ko si Alex Josh kasi mas marami siyang alam kaysa sayo. Akala ko may para social fans ako, pero grabe, ikaw may fans na handang mag-sacrifice para sa'yo. Nabasa mo na yung ibang komento? Oo, grabe talaga. Ano ba yan? Ayos, ang galing. Gusto ko yung paraan na yan. Maraming nahihirapan sa ganitong mixer. I-google mo, mixer towing failure, marami kang makikita. Kakaiba talaga ang hugis nila at sobrang bigat, lalo na sa parteng ito, di ba? Kaya kadalasan, kung wala ka nun, gawin mo ito sa maraming truck. Itong dalawang sling na to ay natural na gustong dumulas palabas at magdudulot yon ng iba't ibang problema. Kaya ang kailangan mong gawin ay panatilihin silang magkasama. Karaniwan, kapag kadena, gagamit ka ng kung anong klase ng binder tulad ng half-inch na binder o isa pang kadena na nakapulupot. Ginaya ko si Alex at gumawa ng katulad gamit ang container sling na tiniklop sa kalahati, sakto ang haba para doon. Ikakabit lang gamit ang isang sling shackle sa bawat dulo. Mapipigilan nitong maghiwalay ang dalawang sling habang gumugulong ito. Ang talino mo talaga. Oo, ito lang ang lap, isusuot ko na. Tahimik ka muna, dadaan lang ako dito, ayaw kong masira ang linya. Ayan na! Ikonekta mo yan? Sige, gets ko. Yung mga pin sa ilalim. Gusto mo ng tubig na Gatorade? Hindi pa. Tingnan mo tong set power ko, ang ganda ng effect. Astig, di ba? Yung set power na radio frequency, 20-21 core, ayos talaga. Nasa track mo ba ngayon? Oo. Tingnan mo ginawa ni Alex. Mula nang bumisita si Casey Liddell, narinig niya kaming nag-uusap tungkol sa refrigerator at nirekomenda ang set power. Kaya tinanggal ni Alex ang upuan niya. Ito ay isang rotator, kaya hindi ka talaga magkakaroon ng pasahero. Na yon, may sarili na siyang power one set. Binigay ko sa kanya yung galing kay Holt, pero ito ang gusto niya. Ito yung 20 quart. May inverter siya doon, pero pwede mo rin isaksak gamit ang cigarette lighter. Wala pa akong discount codes para dito pare, pero sinusubukan ko makipag-partner sa kanila. May link ako, kaya kung interesado kayo, ipapakita ko si Halt mamaya. Ibibigay ko ang link kung gusto niyo makita ang set power. I-comment nyo lang kapag bumili kayo para mabigyan ko kayo ng libreng t-shirt. Libreng sombrero, libreng kahit ano. Sa tingin ko, kaya nilang malaman kung binili nyo gamit ang link ko. Kung sakali, pinadala mo sa akin ang kumpirmasyon na yon. Wala akong pakialam, kahit ayaw ni Alex, bibigyan ko pa rin siya. Akin to. Yung 25. Mas malaki to. At magulo pa siya ngayon. Nakuha ko lahat ng kailangan ko. Kaya ang astig dito sa radio frequency, 25 na wala sa iba, may Bluetooth ito. Kailangan ba talaga yon? Di ako sigurado. Pero para sa isang tulad ko na mahilig sa teknolohiya at sa mga ganyang kaartehan, gustong gusto ko to pare.
Kaya bibigyan natin si Alex ng pulang isa at kukuha ako ng tubig. Grabe. Kailangan kita sa likod na yon para hilahin yon pagkatapos. Nasa harap kami at nakaayos na, kailangan ko lang lumingon ka. Anong nangyayari? Naghihintay ako ng truck ko, yung maghahatak nito bago ko ito itayo. Ibang biyahe ito, hindi mo kaya? Alin? Hindi, recovery truck ang mga yon. Sobrang bigat nila, higit 80,000 pounds kaya di pwedeng gamitin sa paghila. Napansin mo bang wala akong underlift? Oo, kaya nga. Mas maliit na truck ang kailangan. 3 minuto na lang silang ka-share. Kung iangat ko ngayon, mawawala sa ayos at mababasag. Ito. Kaya kung sisimulan kong hilahin ito, parang nagsisilbi itong stopper, parang door stopper. Hilahin muna ito ng maayos para umikot ng hindi nasisira, ibalik dito, tapos siya kailak para tumayo ng tama. Hindi ito tatayo kung nakalabas pa, baka mabasag lang. At pagkatapos noon, kailangan na nating simulan ang paglalagay ng kadena at lahat ng kailangan. Oo, pero nagiging mahirap para sa atin. Baka nakasabit pa at ayaw nating may mahulog sa kalsada. Kaya ang buong dahilan kung bakit hindi natin hinaharangan ng harap, paano mo nabanggit na isang truck lang? Oo, para maging madali itong hilahin at maging ligtas pagkatapos. Hindi lang basta itatayo at sisirain ang mga gamit. Malinaw na, kung sundin namin ang payo mo at masira ito ng hindi na kayang ayusin, paano natin ito aayusin? Hindi mo pwedeng hilahin kung nakababa pa. Gaano kalayo tayo pupunta? Kaya gutom. Oo, tama. Nandyan lang, pareho laki. Kita mo ba yung heater? May pressure yon. Yun ang importante. Walang checkbox diyan, kaya lagi naming hinihila yan. Oo, kaya na naming buhatin at itali sa kahit anong railing dahil hindi na siya mabigat pagkatapos. Halos 2 pivot points na lang buong buo na. Yun ang gagawin ko. Hindi ko alam, ginagawa ko lang ito para makalayo habang papunta pa lang ang tao dito. Pag natapos na, ilalagay na natin lahat ng strap at kadena para ligtas ang lahat. Kung sira, kailangan tanggalin agad. Ayan ang tao ko. Anong ginagawa ng Mercedes na to? Kailangan mong i-U-turn yan. Ibubunyag ko ang sikreto sa truck na yon. Hindi nyo alam? Nakuha namin yon ng mga 20 hanggang 25,000 dolyar lang. Alam nyo kung bakit? Nasa bakuran yon ng ibang towing company. Hindi ko alam kung dahil sa insurance o iba pa, pero nagsara sila at nasunog pati lote at ilang gamit nila. Isa to sa mga yon. Diretso lang to, kaya pwede mong hilahin to at isara. Hindi mo malalaman. Si MacGyver at ang kanyang mga tauhan, tinatawag namin silang mga tauhan, mga manggagawa niya. Binaklas ni MacGyver at ng mga tauhan niya ito at halos ginawang bago. At ngayon, isa na ito sa mga, hindi, ayos ka lang dyan, ayos ka lang. At ngayon, isa na ito sa pinakamalakas namin truck na ginagamit sa trabaho. Si Alec ang mag-aayos nito para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay ikabit ang linya mo dito, hilahin gamit ang winch at maisasara mo na yung dolly sa likod. Gets mo na? Sinusubukan ka nitong tao na sabihan na, oo, kanina sabi niya, oh, ano bang kailangan niya sa truck? Kaya ko naman gawin to. Sa tingin ko, papasok lang yan. Nasa harap lang yan. Bakit kailangan pa ng truck? Bakit kailangang itagilid ito? Tingnan mo yan. O sinabi ko, may pangalawang pagkakataon pa tayong mahuli ito. Hindi mo laging mapipigilan ang dagdag na pinsala. Oo, pero parang sinasabi lang na ayos. Ano ang sinabi niya? Ako ang may pananagutan? Hindi ko alam kung alam mo, pero dapat nakatayo ang mga mixer, hindi nakahiga. Hindi kita tinuturuan maghalo, kaya wag mo rin kaming turuan dito. Relax lang bro, wala akong inaalala. Maganda mood ko ngayon. Ako na ang gagawa. Hindi ko alam. Gusto mo pa? Ikaw na palang in charge? Gagawa ka pa ng eksena dito sa pool ha? Oo nga.
Sige mga pare, ayos lang. Oo, ayos yan. Oras na para sa palabas. San Clair, Ricardo, lalabas na tayo. Gagamitin natin ang Sunny Holt na yon. Ayos tayo. Dumaan ka sa eskinita at tingnan ang bulsa mo. Nakuha mo na. Mas maganda. Para na. Oo, mahigpit ko nang naitali ang catchline kaya binibitawan ko na ito. Oo, lagi naman nilang ginagawa yon. Tayo na ngayon ang mananagot yan. Grabe, saan ka pupunta? Gusto kong marinig niya ako. Ayos, pare. Ricardo. Kailangan nating malaman kung gaano pa kalayo kasi butas ang gulong at yung isa tanggal. Dapat talagang i-front to. Oo nga. Kailangan natin ng tagagulong para makuha at mailagay ang gulong. Pag naikabit, maganda. Pero tingnan mo muna mga gulong na yan. Palagay ko ito na yon, sasabog na to. Oo, tiyak, sasabog dahil sa bigat. Dito, isa lang ang gumagana sa loob, pero ito ang kailangan ko. Pwede tayong mag-tactic dito. Tingnan natin, sumasayad na at nakakapasok na ang daliri ko. Itaas natin, tapos sige nung gulong na bahala. Ilalabas ko truck ko, umatras ka doon. Gusto ko yan. Narinig mo na mula sa kawali. Gusto mo yan, ano? Henyo. Anong ginagawa mo? Iwan ko muna ito dito. Diretso na ako para maiahon ko ito kay Ricardo. Itataas ko agad ang outriggers, abante pa kanan at itutuwid ko. Gusto niyo ba ako tawagan ng tagagawa ng gulong para dyan? May sarili na kami, pero pwede mong gamitin ang tao mo kung gusto mo. Tagagawa ng gulo? Wala siya dito ngayon, pero tinatawagan namin siya para sa serbisyo ng gulong.
Isipin mo, itataas ang harapang ehe kaya mas malakas na pressure ang kailangan, mas mataas kaysa normal. Dalawa ang kailangan, ayos lang ang kabila. Hindi, ito ang sumabog. Alam ko, kaya ito at ito, tama, palabas lang, hayos naman. Mukhang ayos naman yung mga panloob. Kita mo, ginawa ko lang siyang kaibigan. Walang ini. Oh. Salamat sa inyong lahat. Iikot mo pa kaliwa. Sumunod, isang malakas na ikot pa kanan. Iikot mo pa kaliwa habang umaatras tayo. Pagkatapos, gawin ang hockey-pokey. Tapos na tayo. Mawawala na ako sa sarili ko. Ayan na. Oo, sige. Sige, aalis na ako. Gusto mo ba? Sige. Ayos pare, sakto yata ang tama ko. Tingnan ko lang, na-stuck ba yung tanga? Oo, ayos pa siya. Mas mabuting kainin mo yung vegan. Sige. Ang tawag sa maliliit na tinidor na yon ay Lego forks dahil parang kamay ng Lego at sobrang liit nila. Mas makapal itong axle, kaya si Ricardo ay gumagamit ng mas malalaking tinidor. Ayan. Wala akong tension, kaya pababa na ako. Ako ang makakad na at dumadaan sa hangin. Sige, gawin mo na. Sagutin mo ang tawag, Porky. Akala ko ba sabi mo pinapanood mo ang YouTube ko pare? Na yun, kapag pinanood mo itong video na to, kasama ka na dito at may papakita mo sa lahat. Gusto mo bang gawin ko yon? Ha? Gusto mo ba akong isama sa video? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, gagawin ko na. Ayos lang, ipapasok ko na ang truck ko at sasabihin ko sa mga nanonood. Pinahinto ako ng isang fan. Anong pangalan mo? Mel Lambert. Mel, malaki kang tadahangan ng Hulk 2-0. Oo, palagi.
Kung gusto mo ang channel, 75 tonelada yon. Luma na. Si Big Flipper at Alex yan. Oo, mukhang makimis. Alam mo ba, pareho sila ng chassis. Pero kung titignan mo ang silindro at boom, napakaganda talaga ang truck na yon. Mas malaki talaga pare. Malapit ko nang tapusin ang pagparada ng truck pero ayos na, nakilala kita pare. Mag-ingat ka sir, ikaw din. Wow, parang nakipagkamay ako kay anong pangalan niya? Si Q mula sa Mission Impossible. Meron siyang sobrang astig na British na accent. Salamat, pinahahalagahan ko yan. Kaya ito na ang bago. Oo, si Hulk yan. Malaki ang flipper niya ngayon. Malaking flipper at ngayon papunta na sa Hulk 2.0. Ito ang 2.0, ito ang $1 million na isa. Oo. Oo, lagi kong sinusubaybayan ng channel mo. Ayos yan sa telebisyon, nakakaaliw. Totoo. Yung mga bagay na kailangan mong harapin kapag umaakyat ka sa mga kalsada ng Hollywood at lahat ng yon. Yung mga tao, yung mga nagsusuicide. Oo, grabe. Oo, sobrang grabe talaga. Malayo na ang narating natin dyan. Los Angeles Police Department yan. Kaya may kontrata kami sa kanila. Oo. Ang Los Angeles Police Department ay sumasakop sa 400 square miles, mga 20 miles kumuha ng unang layunin. Oo, ganun talaga. Oo, kami na bahala. Magandang negosyo to pare. Mahina kayo at sinasabi nyo ginagawa nyo. Walang palatandaan para sa inyo. Hindi kayo mayabang, tama ba? Sa tingin ko hindi. Hindi ako ganun. Maganda ito sa telebisyon at para sa komunidad. Oo, tama. Kailangan ko nang pumunta. Ingat kayo at salamat sir. Pinahahalagahan ko yon. Pare, parang may 007 vibe sa British exit na yon. Hindi nakuha ang libro. Ikaw yon. Sabi ko na nga ba? Sabi ko si Q. Uy, tapos na ako. May sarili siyang serbisyo ng gulong, kaya alam ni Ricardo na dapat siyang umabante. Ayusin ko muna ang mga numero. Narito ang boses ni Ricardo. Nakuha na natin ang airline. Ilagay ang strap sa hood at likod. Pwede nang tanggalin ang drive shaft. May tagas ng hangin. Tingnan natin kung pwede nating ipagpaliban ito. Bumalik sa taxi habang tumatakbo. Ay, ang lakas ni Alex. Kaya niyang buhatin ang fiberglass. Aalisin muna natin ang mga hooker sa daan. Sasabihin ko sa iyo ang presyo. Ayos naman ang hangin. Tinitingnan ko kung paano gumagalaw ang tasa. Sa tingin ko dahil yon sa taba, di ba? Tatanggalin ko na itong istorbo. Nakuha mo na. Magaling, Ricardo. Sige. Masaya yon. Hapunan at palabas. Paalam sa inyong lahat. Wow, ang saya na trabong ito. Karamihan sa inyo ay napanood na ang orihinal maliban sa audio ni Alex. Ngayon, naayos na ito. Pero seryoso ako, wala pang 24 na oras. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Lunes ngayon. Ikalabing-6 na ngayon pero yung lalaki nagpadala ng abogado niya ng mahaba at matinding liham na nagbabanta ng kaso laban sa akin. Inakusahan niya akong mali ang paglalarawan sa kliyente at may maling akala. Pero kahapon lang dumating sa work email yon at ngayon ko lang nakita. Tinanggal yung video na okay lang sa akin kasi kailangan ko rin itong i-re-upload para sa tamang audio ng track ni Alex. Marami dito ngayon ibe-blur ko na dahil ang issue nila ay ipinakita ko raw pangalan ng kliyente nilang kumpanya. Ikaw ang nag-edit, kaya parang napapalabas na masama ang kliyente ko na medyo walang saysay. Sa totoo lang, malamang mas marami pang parte ng taong yun na makikita dito pero nakablur na ang mukha niya, wala naman kaming ginawang masama. Kung naging masungit at parang Karen yung tao, kasalanan na niya yon. Hindi namin kasalanan yon. I-blur ko rin ang maraming bagay sa dulo, tulad ng nung pinag-uusapan ko na yung tungkol sa bayad. Para sa mga di nakapanood ng original, babalikan ko ang mahahalagang punto kung bakit dalawang rotator ang gamit sa mixer. Una, mabigat sila.
Alex, magkano kadalasan ng 10 yarda na mixer? Hindi ko alam 70, pataas madali lang. Mabibigat sila, mabibigat na truck. Madali lang ito. Isang rotator ang nakatutok sa pagtayo, isa pa para tulong sa kontrol ng salo. Yung iba, walang pakialam. Pwede naman kaming gumamit ng isa lang, pero kailangan ni Alec ayusin ang mga linya niya sa isang particular na paraan o kaya gamitin ng mga auxiliary na may snatch block sa taas. Mas matagal at delikado nun dahil sa problema sa bowl at posibleng tumagilid. Pero ngayon, kontrolado na gamit ang dalawang rotator at kaya ko na itong iangat ng dahan-dahan. Nabanggit ko sa video, Alec, na astig yung sinabi ko tungkol sa dalawang linya na nakakabit sa bowl. Kung gusto mong idagdag, Alec, kung anong ginawa mo at bakit ito mahalaga sa mga mixer. Sa mga mixer, ang karamihan ng bigat ay nasa bowl. Doon talaga napupunta halos lahat ng bigat. At dahil doon, pwedeng gumalaw ito kahit kailan. Dahil ang bowl ay nakapatong sa mekanismong yon. Habang inaangat mo ito, pwedeng gumalaw kung tataas ba ito. Pero kadalasan bababa ito, alam mo na. Pero kapag gumalaw ito, kailangan maayos ang pagkakalig mo para hindi mo ito mabitawan. Hindi ako sigurado kung napansin nyo, pero may lumutang sa flipper habang nilipat ko ito. Madalas 2 track gamit namin pero ngayon ako halos nagbuhat sa likod at inilipat ko. 3 bahagi rin ng linya ko. Mapapansin nyo sa actual na rigging, ginamit ko ang 15 paa na Baileys na malalaking sling. At sa gitna, ikinokonekta ko pa ang isa pang sling doon sa gitna. Ang layunin nun ay para manatiling maayos at mahigpit ang mga linya. Kung hindi mo maayos at higpitan ang mga linya, bumubuka ito habang nililipat. Bumabalot pa sa mangkok, kaya dapat nasa gitna ang rigging. Kaya habang nililipat mo ito, lahat ng lakas ng winch na pang-angat ay diretso sa bigat. Ibig sabihin, dumadaan ito sa pinaka-fulcrum point habang nililipat mo. Sa catchline, naglagay lang ako ng isang linya sa likod ng chassis dahil si Josh at Hope 2-0 ay nasa harap. Siya ang sumasalo para hindi bumagsak. Madalas kami makatanggap ng alam mo na sa ganitong pagkakataon, tinanong kami ng customer, bakit kaya niyong gawin ito at yon, tama ba? Sige. Madali ko namang madala ito at marig ng tama gamit ang maraming snatch blocks at gamit ang mga auxiliary lines ko at iba pa. Pero mas matagal yan gawin. Kaya lahat ng dagdag na oras na yon ay madadagdag lang talaga ng oras at lalo pang lalaki ang bill. Kaya kung may dagdag kang isang truck, hindi lang mas kontrolado mo ang sitwasyon, kundi diretso pa ang mga linya mo. Hindi tulad ng mga linya ko na may mga 60 degrees pa mula sa bowl at sinusubukang kunin ang casualty mula harap hanggang likod. Tama. Mas madali kung ilagay mo ang pangalawang truck sa harap. Idadagdag ko lang, madalas hindi ito alam ng mga tao sa California maliban kung kasama ka sa California Highway Patrol Rotation. Halimbawa, kapag California Highway Patrol ang humiling ng heavy-duty tow truck para sa impound, yun ay Class C, heavy-duty, at ikaw lang ang pupunta. Ang Class D naman ay salvage at recovery. Ano mang nakatagilid ay itinuturing na salvage at recovery, at palaging 2 truck ang kailangan dyan. Kailangan mo ng Class C na sasakyan at D na sasakyan. Sa kasong ito, ang mga rotator ay D na sasakyan. Isa pa ring dahilan yan, hindi nila sinasabi sa'yo na may espasyo ka sa mundo dahil nasa intersection ka. Minsan, pwedeng gitna lang ng 2 post ng ilaw. Mag-browse ka lang sa channel na ito. Tingnan mo ang mga playlist na meron ako. Madalas, nasa gilid pa yun ng mga bahay, kaya hindi mo talaga alam ang buong sakop nito. Mas mabuti nang maging ligtas kaysa magsisi, kaya dalhin mo na pareho. At sa paraan din ng pag-charge, wala namang nagiging netong pagkakaiba. Kung gagamit ako ng 2 rotator para sa recovery, tapos si Hulk ang magtotow pagkatapos, hindi mo talaga sisinggilin na parang 3 truck ang ginamit, gaya ng ginawa natin dito. Kasi pagkatapos ng recovery, tapos na rin ang oras ni Hulk. At pagkatapos, ang truck ni Ricardo, siyam na po ang siyang magpapatuloy. At isinama ko ang pic, ay hindi ko pala naisama kasi ito ay isang bagong video. Yung truck na unit siyam na po, totoo, lubos talaga itong nasunog. May mga litrato ako para ipakita ang itsura nito nung una naming nakuha. Tingnan nyo, ganito namin nakuha ito mula sa kumpanyang yon. Bumili kami ng ilang truck nila, isang Ford, flatbed at ito. Bago namin kunin, sinunog nila. O baka mechanical na sunog, o baka may pumasok sa bakuran at ginawa ito. Kahina-hinala pero bahala na, ito ang loob. Hindi filter yan, ganyan talaga salamin dahil sobrang usok. At kung makikita mo talaga dito sa gitna, sa likod, yung mga linya ng power takeoff, lahat ng electrical lines, halos lahat ng maisipong parte sa loob ay sunog. Tignan mo yung headliner na yan, talagang sakuna. Si MacGyver, bilang si MacGyver, at ang team niya ng mga super next level na tauhan, nagawa nilang buuin yon sa loob lang ng 3 buwan. Mga 25,000 dagdag bawas para sa salvage title na binili sa ganong kondisyon.
Mga ilang libo pa ulit para sa mga bagong pyesa, bagong gamit at sariling paggawa. At ngayon, isa na yan sa pinakamatibay naming truck na ginagamit. Ibig kong sabihin ang kinis ng truck na yon. Kasama pa yan sa California Highway Patrol Rotation. Hindi mo akalain. Sana nagustuhan ninyo ang cool na paliwanag sa bagong format na may usapan. Ginoong semento mixer na may-ari, kung pinapanood mo ito ulit, sana natuwa ka sa inedit ko. Paalam mga kaibigan, sana nagustuhan ninyo.